Magandang araw sa inyo mga kamaster. Sa video ito, ituturo ko po sa inyo ang pinakaunang step bago tayo matutong mag-rewind. Ngayon po, kung hindi natin mapamilyar itong step na to, 100% master, mahirapan kayo pag-aralan yung pagre-rewind. Ngayon po, kung bago ka pa lang din po sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa sunod pa natin mga video na mapupulutan ng aral. Mga master, huwag na natin patagalin. Ituturo po sa inyo kung unang step na gagawin natin para matuto tayo mag-rewind. Ito po ay, ang unang step po ang gagawin natin ay ang pagkuha ng data ng motor. Lagi nyo tandaan master ay kailangan kuhanin mo natin yung data ng motor para kahit paano alam natin yung loob ng motor bago natin i-rewind. Ngayon master, may sinulat po ako dito ang data procedure. Kung mapansin nyo. Ito po ay may nameplate. Yung nameplate po, yung una po nito ay nameplate. Yung nameplate po, yun yung makikita natin sa motor na may sulat doon. Yan po yung nameplate. Kung anong klaseng motor. Ito po ay nakalagay dito, yung i-rewind natin ay nakalagay dito ay induction motor 220 single phase. Single phase mo, master. Tapos ngayon po, pangalawa, itong number of slots. Ito yung sinasabing number of slots, master. Kung mapansin nyo, ito po yung slots, ito po yung mga butas-butas sa loob mismo ng motor. Ngayon po, bibilangin natin ito kung ilang slots. Ngayon po, nakalagay po dito ay 24 slots. Kaya ilagay natin ito 24 slots. Tapos ngayon master, yung pangatlo ay number of pits. Itong sinasabing number of pits master, ito po yun. Kung yung unang pits natin master, nakalagay dito kung ilan ang pits natin nakalagay dito. Ang nakalagay kasi dito master na i-rewind natin ngayon ay 1:6, 1:6, tapos 1:8, 1:8, tapos 1:10, tapos 1:12. Yan po master. Yan po yung pits. Ito master, sample lang po itong pits. Pero yung pits na nakalagay dito na i-rewind natin ay 1:6. Ito po yung master, yung sinasabing 1:6. Kung mula dito sa pagsalpak natin sa unang nagbilang tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doon po yung itong pangalawa sa 6. Ito po yung sample lang. Ito po yung i-rewind natin ay single piece po. Ito po kasi 3 piece eh. Kaya inaano ko lang sa inyo kahit paano maintindihan nyo kung ano ang pitch. Ito po mas na nakuha natin sa pitch doon na i-rewind natin ay 1:6. Tapos yung pangalawa 1:8. Tapos pangatlo 1:10. Tapos pang-apat ay 1:12. Tapos ito master, bawat pitch, lagi nyo tandaan master, bawat pitch nito ay may iba-ibang number. Iba-ibang turns. Lagi nyo tandaan master, pag single pitch, bawat pitch nito master may iba-ibang turns. Kaya, lagi niyong tandaan yung master pag single piece. Pero pag 3 piece master, kung isang slot dito, parehas po yan lahat. Yung number ng turns. Kaya, dito master, mag-iingat kayo sa single piece. Kasi bawat pitch nito, 1:8. Tapos, 1:6, 1:8. Iba naman ang number na to. Iba na pong count niya. Tapos ngayon master, dito po. Dito na tayo sa pang-apat. Number of pole. Yung sinasabing number of pole master, kung mapansin nyo, ito po. Yung number of pole po, ito po yun. Ito yung unang pole, ito yung second pole. Tapatan po. Pag tapatan po itong ito yung tinatawag na topo lang. First pole, second pole. Kaya topo lang siya. Ngayon master, sa iba din, mapapansin nyo kung mag-rewind kayo, 4 ang tapatan. Sa first layer lang po ito master sa first layer lang po. Sa single phase. Yung iba, 4. Kaya yun tinatawag na 4 pole. Apatan po. Ang tapatan sila. 4 na tapat. Ito po, dalawa lang. Kaya topo lang po to. Ito po master, topol. Topol po, topol. Tapos number of turns master, ito yung sinasabi ko master, number of turns. Yung number of turns nito master, bawat pitch po nito master, bawat pitch po, ano ba, 1:6, magkaiba po ang number, magkaiba po ang bilang. Lagi yung tandaan master. Halimbawa, 1:6, number of turns, 1:6, 1:6, and number niya ay ipagpalagay natin 15 turns. Tapos 1:8, 1:8 is equal to 25. Sample to master, sample lang. Yan. Ganyan mo po master ka siya. Ganun po kasi lang ang single piece. Iba-iba. Kailangan bilangin mo talaga ang bawat niya. Dito na po tayo master. Number of conductor na tayo. Kung mapansin nyo master, ito, number of conductor. Pag sinasabing conductor master, ito po yan. Kung mapansin nyo. Yung labas po ng, kung mapansin nyo master, yung may wire tayong nilabas, ito po yung niya, kung ilang conductor, ilang wire po ang magsabay. Ito po master, ito po.
yung pinakadulo po ng magnetic wire natin kung ilang sabay siya. Kasi kailangan malaman to natin, master, kasi pag hindi natin makuha ang original nito, master, magkaroon ng problema yung motor natin. Kaya kung bawa, two conductor, ito, master, ilagay na natin dito, two conductor. Ganun lang po siya, master. Tapos ngayon, size of wire. Itong size ng wire, master, kung ano pong nakuha natin dito sa conductor na to, itong dalawa na to, bawa two conductor, kailangan sukatin po natin yung bawat isa ng, master, kasi may posibilidad na iba-ibang size ng wire to. Yun, master. Kaya sukatin din. Ang pagsukat po nito, master, ay gamitan natin ng American wire gauge. Gamitan natin ng American wire gauge. Kung wala naman tayong gauge na sa wire, dadalhin na natin na doon sa bilihan. Yung wire mismo, ito pong dalawa na makuha natin. Ngayon, master, dito na tayo. Ipagpalagay natin size of wire natin ay nano natin ay number 20. Number 20 parehas. Ayan, number 20 parehas. Tapos ngayon, ito, master, sa connection. Pag single piece ng connection, master, wala siyang connection na Y o delta ba, wala po yun. Kasi single piece lang po siya. Kaya ang connection na ay wala siya connection na delta o ano. Tapos ngayon, itong pang last, master, yung wire kilograms. Ngayon, master, kung nabaklas natin lahat to ng wire na to, titimbangin po natin. Titimbangin po natin kung ilang kilo po ang nakuha natin sa kabuuan ng wire na to. Kasi yan din po ang ibabalik natin. Yan din po ang bibilhin natin kung ilang kilo ang magagamit natin sa isang motor na to, isang kabuuan na to. Kaya pag palagay natin, master, ito nakuha ko nito ay isa't kalahati, 1.5 kilogram. Yan lang po ang bibilhin ko doon sa store na para hindi tayo mag-aksaya ng wire pa. Kaya tinitimbang to, master, yung lahat ng wire na to. Kahit pa paano ay ma-accurate yung ano natin, yung pagre-rewind natin, at saka hindi na masayang yung ibang wire natin, at saka hindi rin tayo malulugi. Ganun lang po, master, yung pag ano nito, pag tawag nito, yung pag ano nito, master, pagkuha ng data ng motor. Ganun lang po kasimple. Kailangan ipamilyar lang natin to, master. Itong nameplate, number of slots, number of pitch, number of pole, number of turns, number of conductor, size of wire. Kung 3 piece naman yung connection, kung anong connection niya sa labas, delta ba o Y. Pag single piece naman, wala naman siyang connection doon kasi isang ano lang yun eh. Tapos wire kilograms ay yung titimbangin natin kung ilang kilo ang magagamit natin ng wire. Ganun lang, master. Ganun lang ang pagkuha ng first step ng paano tayo matutong mag-rewind. Ngayon po, napakadali lang, master. Ganun lang. Kung masundan natin, master, wala na problema. Kasi may ideya na tayo sa lahat ng pasikot-sikot kung paano anuhin natin. Huwag na natin patagalan, mga master. Ituturo ko po sa inyo ang single piece winding procedure. Lahat po ng mga winding motor, master, yung mga procedure noon, iisa lang po. Ngayon po, isa-isahin ko po sa inyo para kahit pa paano lubos nyo maintindihan. Ngayon, master, kung mapansin nyo, ito po sa running winding, dito po sa motor, may running winding po to. Ito yung unang salpak, mga master, kung makita nyo, ito po yung running winding. Ngayon po, bawat slots po niyan, master, may pitch po yun. Yung pitch niya ay 1:6. Tapos yung master, iba-iba po yung number niya. Lagi yung tandaan, mga master. Bawat pitch po dito, master, iba-iba po yung counting ng magnetic wire. Kaya tinuturo ko po sa inyo, master, kasi ito po yung standard talaga na pag-rewind ng motor. Ngayon, master, kung mapansin nyo, ito 1:6, 16, yun po ang bilang. Tapos 1:8, 25, tapos 1:10, 35, 1:12, 37. Tapos din po sa starting winding, yung starting winding, master, ito po yung pangalawang patong. Ito po yung pangalawang patong dito sa motor po. Ngayon, yan po yung starting winding. Ngayon po, sa starting winding po, 1:6, yung pitch niya 1:6, 17 po yung bilang. Tapos 1:8, 25 din po ang bilang ng magnetic wire. Tapos 1:10, 43, 1:12, 45. Ngayon, master, sa size po ng wire nito, master, magkaiba din po to. Sa size ng wire ng running winding, master, ay number 19 po to. Number 19, American wire gauge. American wire gauge po, number 19 sa running. Tapos ngayon sa starting po, number 20. Number 20 po to.
Yung starting. Lagi nyo tandaan mga master, iba-iba po yung size ng wire. Basta kung anong nakuha nyo sa original master dito sa motor, yun po ang susundin nyo na size ng wire, kasi mahirap magbago tayo ng size ng wire na hindi tayo sigurado. Mas maganda yung sundin natin kung ano ang original para pagkabit natin, wala na problema. Ngayon master, ito po, yun nga, ang dahilan po nito ay pinasok ng tubig. Submersible pump po to, kaya kailangan silyado. Kaya ngayon, i-rewind mo natin, tapos ngayon, palitan natin ng shop seal, tapos kailangan silyado. Tapos ngayon master, kung pansin nyo, ito po yung magnetic pole, yung tinuturo ko po master. Ngayon po master, yung sa rewind po ng motor, kung mapansin nyo, yung ikot ng motor niyan, mapansin nyo, ito po yung 1:6. Ganun po ang rotation niya. Yun po. Ito na po yun master, yung rotation niya. Sa 1:8, 1:8, 1:6, 1:10, 1:12, iisa po yung rotation niya pag ganun po. Ito po yung unang pole pag ganun po. Kaya yung arrow po master pag ganun, pa direksyon. Ngayon, sa pangalawang pole po, pabaliktad siya. Lagi yung tandaan niya master, pabaliktad po ang ikot. Kung hindi kasi baliktad master, hindi po iikot yung motor. Kaya yung magnetic pole, ito po yung tinatawag na magnetic pole, baliktaran po master. Kaya lagi yung tandaan master, ito po kailangan baliktad po ang ikot niya. Yan po yung procedure ng pagre-rewind ng motor. Yan po. Yan lang po master. Dito po kung makita nyo, ito po isa-isa. Ganon din po. Kung anong sinasabi ko dito sa ganon din po sa actual. Yan din po ang sinusunod ko. Kaya madali nyo maintindihan master pag may theory. Yan lang po master, pagpatuloy natin yung pagre-rewind. Master, tapos na po natin na-perform yung ginagawa kong video, at saka sana may matutunan kayo, at saka ang payo ko lang sa inyo master, sundin nyo lang yung ginawa kong data procedure na kahit papaano matuto talaga kayo doon, kasi walang kawala na yun talaga yung pinaka procedure kasi kung hindi nyo mapapamilyar yung procedure na yun, mahirapan kayo mag-rewind. Kaya ang payo ko lang sa inyo master, sundin nyo lang yun, napaka-importante nun. At saka kung bago ka pa lang din sa channel natin master, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para kahit pa paano magiging updated ka sa mga video na mapupulutan ng aral. At saka pakishare na rin po master ng mga video natin na mapapanood na kahit pa paano nakakatulong tayo sa iba. Kasi ako din naman dati nag-umpisa talaga sa wala kaya naisip ko rin lagi yun sa sarili ko na kahit pa paano makatulong ko sa iba. I-share ko na lang din yung video na kahit paano natuwa sila na nagkakaroon ng kaalaman. Tuwa din tayo na nakakapag-share sa video natin
napupulutan ng aral. Kaya di lahat tayo happy.